Kung nasa social media ka, content creator o nasa business, huwag kang magtaka na di makakuha ng suporta sa sarili mo kamag-anak o pamilya dahil kung aasahan mo sila, malulungkot ka lang, masasaktan at madidismaya. Sabi ni Jack Ma, isang Chinese billionaire, get used to rejection. At ang isa pang maliwanag na katotohanan na sabi niya, when doing sales, first people who will trust you will be strangers. Friends will be shielding against you. Fair weather friends will distance from you. Family will look down upon you. The day you finally succeed, paying the bill for every get-together dinner, entertainment, you will realize everyone is present except the strangers. Totoo ito, di ba? Sa madaling salita, kilala ka ng pamilya mo kapag nakaangat ka na. Pero nung nagsisimula ka, wala sila, kundi yung hindi mo kilala. Ngayong tagumpay ka na, nakikipagdiwang na sila, pati yung dati mong hindi mo naman ka-close ay dikit na sa'yo, dating malayo ay malapit na sa'yo, dating iniiwasan ka, ngayon ay kinagigiliwan ka na, at yung mga estranghero na tumulong at sumuporta sa'yo, wala sila sa okasyong meron ka. Bagkus, ang pamilya na walang alam sa pinagdaanan mo, ang siyang kasama mo ngayon. Di ba parang dapat kasama natin ay yung mga tumulong sa atin, pero sila ang wala. Parang di mo tuloy maisip, parang hindi fair ang buhay. Bakit na ba ang hirap kumuha ng suporta sa ating kamag-anakan o sa ating kaibigan? Posibleng ito ang mga rason kung bakit hindi tayo makakuha ng suporta o ng tulong sa ating pamilya. Una, wala silang amor na suportahan ka. Di ka nila gusto, di nila gusto ang ginagawa mo. In short, walang pake. Tingin ko, don't ask them to support you dahil parang utang na loob mo pa yon sa kanila. Hayaan mo sila, pero para wala silang masabi, mag-post ka pa rin to follow you. Ngayon kung wala, kailangan nating tanggapin yon. Don't beg any attention from them. Di ka nga sinuportahan, magmumukha ka pang kaawa-awa sa harapan nila. Siyempre, kahit paano, may natitira naman sa ating pride, di ba? O mas akmang sabihing, respeto na rin yon sa ating sarili. Pangalawang rason, malamang naiinggit, naninibugho, nananaghili, nagseselos, o kung alin mas sa apat na yan. Alam mo naman, ang inggit ay isa yan sa pinakamapanganib na naramdaman ng isang tao. Nakakamatay at pumapatay yan ng tao. Sabi nga sa Kawikaan 24/7, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay may iba yung lupit. Naisip ko nga minsan, kaya sila naiinggit ay baka salip na sila dapat ang gumagawa nyon ay naunahan mo na sila. Kaya salip na tulungan ka, naisip nila, ay, wag na lang. Tayo pa naman kapag asang-asa tayo sa isang tao na susuportahan tayo, needless to say na pamilya natin, pag nireject tayo, direct or indirect na rejection man yan, pinipersonal natin. Sa ikibotoran ng ating puso, nagdaramdam at nasasaktan tayo. Tinatandaan natin yun na parang di natin kayang kalimutan. Guys, kung kasalukuyan pa kayo nanonood, pakishare naman ito sa inyong mga kaibigan. At ito na ang pangatlong rason. Baka hindi naman talaga sila ang target nating market o customer. Kaya di sila kumikibo. Di sila ang audience natin. Di pa nila kailangan ang produkto o serbisyo natin. At sa ating pagbablog, baka hindi pa sila makarelate sa mga topic natin. At ang pang-apat na rason, wala pa tayong napapatunayan. Kaya di pa sila kumpiyansa sa ating ginagawa. Ganun naman talaga lagi na kailangan ay may mapatunayan ka muna, maging successful ka muna bago sila sumuporta. Pero ito ang akin, wala ka namang dapat patunayan sa kanila. Mas patunayan natin sa ating sarili na kaya natin. At di naman tayo nakikipagkompetensya, di ba? Ano ang dapat natin gawin para makuha natin yung attention nila at yung suporta nila? Para sa akin, dalawang C ang pinakamalaga. Unang C, ang pagiging consistent. Pangalawang C ay commitment sa ating ginagawa. Ano ang ibig sabihin ng consistent? Halimbawa, content creator ka, consistent ka sa pag-upload kahit pasabihin 0 o 3 views lang yan. Huwag tayong ma-discourage.
may manood man sa wala, tuloy pa rin ang ating upload. Kung may restaurant ka, kahit walang customer, magbukas ka pa rin kasi parte yan ng pamumuhunan natin. Sasabihin mo, huwag tayong magbukas ngayong araw, wala namang gaanong customer. Paano mo sasabihin consistent ka kung ganyang mindset ang meron tayo? At kung nasa serbisyo ka naman, halimbawa clinic or courier, dapat open ka pa rin. Sabi ko nga, parte yan ng pamumuhunan at sakripisyo ng pagninegosyo. Ano naman ang ibig sabihin ng commitment? Alam nyo, may nararamdaman tayong katamaran at pagkapagod. Pero kung naisip natin committed tayo sa ating ginagawa, sa ayaw mo at sa gusto, sisikapin mo talagang gawin kahit wala ka sa mood. Lalo na kung motivated, devoted, at passionate ka, kahit pa masakit ang ating ulo, ang ating katawan, dahil committed ka, babangon ka. Parang pagpapamilya kasi yan na kahit ayaw mong kumayod, pag naisip mong wala kayong kakainin, kumikilos ka. Gumagalaw ka kahit ayaw mo dahil alam mong may magugutom at kailangan kanila. At dito pumapasok guys yung salitang professionalism na kahit nasa anumang kondisyon ka ay present ka. Ang akala kasi ng iba pag sinabing professionalism or professional, ang tinutukoy nito ay graduate ka, may degree ka, may PhD ka. Subalit ito ang kahulugan ng professional. Yung dumadating ka on time, yung nagiging responsable ka, yung pinapangatawanan mo ang obligasyon mo. Guys, nawa marami kayong natunan sa araw na ito at pagpalain kayo ng Diyos. See you and God bless you all.